Magandang hapon sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa YouTube community sa ating channel na Ka-Brother TV. Tayo ay nagtatalakay ng opinion natin sa politika and then makatotohanang pagsalaysay tungkol sa kaligtasan ng Panginoon na naaayon sa nakasulat. So, bago tayo magsimula ay mag-subscribe muna kayo dyan sa ilalim. I-click nyo lang ang subscribe para makadagdag kayo at makita nyo na every time nag-upload tayo ng video, ma-notify kayo ng YouTube. So sa hapon na to, may bibigay ako sa inyo na usapin na paano ka maging anak ng Diyos. Kasi nga, yun naman talaga ang purpose kung bakit tayo nagsisimba, kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Para malaman natin kung ako ba'y anak ba ng Diyos o baka nagsisimba lang ako. Oo. Paano ba ang paraan para maging anak ka ng Diyos? Importante kasi, mahirap kasi na anak ka naman pala ng Diablo pero every Sunday nagsimba ka rin. Hindi mo ma-identify kung ano ka ba talaga. So ang Bible, mayroon siyang idea, nagbigay ng katotohanan na paano ka maging anak ng Diyos. Kasi dito sa lugar na tinitirhan natin, sa sanlibutan, hindi lahat ng taong nandito, mga anak ng Diyos. May anak ang Diablo rito eh. Sabi nga ni Kristo sa mga Hudyo nung panahon niya, yung mga Hudyo na nakikinig sa kanya, pero ang utak at ang isip, plano siyang patayin. So para mga spy, nakikinig lang, kunyari, sa salita ng Panginoon, pero ang kanilang heart talaga nangangarap kung ano ang paraan para mapatay nila ang Kristo na to. So, dahil si Kristo naman ay may kapangyarihang Diyos naman, nababasa niya ang kaisipan ng tao. Sabi niya, kayo'y mga anak ng inyong amang Diablo. Kung nagsinungaling siya, natural sa kanya yan kasi sinungaling naman talaga to at wala siyang pinangarap sa buong buhay niya. Kundi ang pumatay lang. So ang konsepto na dito sa mundo may mga anak ang Diyos at may mga anak ang Diablo, makatotohanan yan. So ngayon, hindi natin alam paano sila nanging anak ng Diablo at nanging anak ng Diyos. Sa Bible, dito mabasa mo sa John chapter 1 verse 12. Basahin ko lang kasi may verse 12 yan eh. Basahin ko lang. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. So ang plano ng Diyos actually ganito. Ang Diyos sa eternity nag-design ng isang nakakamanghang pagliligtas sa tao. Ipapadala niya ang kanyang anak and then ipapanganak sa Bethlehem, mamatay siya, lumaki siya, and then mamatay siya sa Calvary. Pagkatapos ng ilibing, after 3 days, mabuhay siyang muli, and then babalik siya para kunin ang kanyang mga anak, ang mga nanging anak ng Diyos. So, according sa record ng John chapter 12, nakasulat dyan, may mga tao na nagsitanggap sa kanya at sumampalataya sa kanya. So binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos kasi dito sa history ng John chapter 1. Bago sinabi ang verse 12. Sa verse 11, may mga nag-reject kay Kristo dyan. Di ba? And then sa verse 11, nag-reject ang iba kay Kristo. Sa verse 12, may mga tumanggap. So ang emphasis dito, na-present sa kanila ang kaligtasan na si Kristo ang tagapagligtas, and then ang opsyon ng tao, ang choices is may mga tumanggap at may mga nag-reject. So dito tayo sa tumanggap. Kasi the moment na sinabi ng verse na but as many as receive him to them, give him power to become the sons of God, John chapter 1 verse 12, sa mga nagsisampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya, binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. So ang pagiging anak ng Diyos, ano yan eh, authority.
Binigyan ka ng Panginoon ng authority na tawagin mo ang iyong sarili na anak ka ng Diyos dahil sumampalataya ka sa Kristo na to, tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas. Yun ang dahilan kung bakit binigyan ka ng authority na mangin anak ka ng Diyos. He gave them power. Isipin natin na ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi ito kapangyarihan na may like Power Ranger, mga Dragon Ball na kapangyarihan. Hindi ganun. Ang power na ibinigay ng Diyos sa iyo is authority. Kahit mag-declare ka na ikaw anak ng Diyos, tama yan kasi may kapangyarihan ibinigay ang Diyos sa iyo. Kung sa atin pa legal authority na pwede ka mag-claim na anak ka ng Diyos kasi Diyos ang nagbigay sa iyo na. So kapag mangin anak ka na ng Diyos, sa way na kapag na-share sa iyo ang gospel, may magandang balita na binigay sa iyo, tinanggap mo ito na maluwag sa puso, tinanggap mo ang Kristo na to, doon sa moment na yan, magiging anak ka ng Diyos. Kasi hindi mo naman pwedeng baliwalain ang pamaraan ng Diyos kung paano kanya magiging anak. Kasi ang pamaraan ng tao, para maging anak ka ng Diyos, ang argumento dyan, na hindi lahat naman talaga tayo anak ng Diyos eh. Kasi nilikha nga tayo ng Diyos, so lahat tayo kanyang mga anak. And then, naging anak lang tayo ng Diablo kasi nga pasaway tayo na buhay sa mundo. Ang iba naging hold upper, ang iba naging ganito. Kaya ka naging anak ng Diablo. Pero ever since na ipinanganak ka raw sa mundo, anak ka ng Diyos. Siyempre ang Bible, hindi naman disagree sa ganyang paniniwala. Kasi ang Bible, magiging anak ka ng Diyos kung sumampalataya ka kay Kristo, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas sa iyong puso. At simple ang pagsampalataya na yan, ang ginawa niya, pinaniwalaan mo na siya ang magliligtas sa iyo. Siya ay namatay sa krus para iligtas ka. So tayo, ang katotohanan, lahat tayo anak by creation. Dahil nilalang tayo ng Diyos, so anak tayo by creation. Pero yung pagiging anak na parang relational ang dating, na anak ka ng Diyos, through acceptance and believing to Jesus. Yun lang paraan. Kung matanggap ng tao yan ang paraan ng Diyos, blessing sa kanya yan. Pero kung hindi niya matanggap, aasa na lang siya lagi sa magandang gawa na ito ang gagawin ko para mag-plus 10 na naman ko sa langit. So araw-araw gagawa ka ng plus 10. Yung later on, namatay ka, wala ka naman palang relasyon sa Kristo na to. Wala ka namang, hindi ka naman pala anak niya. So invalid naman lahat. Palpak kumbaga. Pero kung gusto mo talaga maging anak ng Diyos, according sa John 1:12, tinanggap mo ang Kristo na to na yung tagapagligtas at sumampalataya ka sa Kanya na siya lang ang magliligtas sa iyo. Yan ang tunay na paraan ng Diyos paano Kanya maging anak. Sa ganyang paraan, mabubuhay ka sa mundo na isa kang anak ng Diyos, mamamatay kang anak ng Diyos. So ang lahat ng tao na nag-reject kay Jesus sa John chapter 1 verse 11, mananatiling anak ng Diablo hanggang sa katapusan. Kasi ang mga anak ng Diyos, ito lang yung mga tumanggap. So maraming salamat sa konting sharing na naibigay ko sa inyo. Nawa ay pagpalain kayo ni Lord.